Kung meron kang Sony ZV-E10, A6400, A6700, meron akong lens recommendation para sa'yo. Check out mo tong Viltrox 25mm f 1.7. Pero bago ang lahat, intro muna tayo. Grabe, sobrang na-miss kong gumawa ng long-form video. Specifically, lens reviews. By the way, kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa channel, subscribe na kayo kasi ganado tayong mag-video. So expect na marami tayong ilalabas na long-form videos in the next few weeks or in the next months. Basta, marami tayong lalabas. Pero sa mga matagal na nakasubscribe dito, no, maraming salamat at sana nandyan pa rin kayo. In any case, pag-usapan natin tong bago kong lens recommendation para sa inyo, lalo na sa mga gumagamit ng Sony crop sensor cameras. By the way, pinadala sa atin ito ni Viltrox pero hindi ito sponsored video. So you can expect na honest thoughts and opinions yung sasabihin ko. Again, ito yung Viltrox 25mm f1.7. It's a crop sensor lens, kaya you can expect na hindi siya ganun kalaki at hindi siya ganun kabigat. As a matter of fact, lightweight and very compact yung form factor nito. Simpleng-simple lang din siya na wala siyang buttons or anything. Meron lang siya nitong focusing ring. Meron din siyang 52mm filter thread size at sa baba naman niya meron siyang USB-C port pang-update ng firmware. Like I said, sobrang lightweight and compact nito kaya kung balak mo siyang gamitin for everyday carry, okay na okay lang. Now, let's move on sa autofocus niya. Yes, you heard it right. Merong autofocus itong lens na to. And surprisingly, sobrang ganda. Sobrang bilis, sobrang responsive, and intelligent enough na siya to know which is the subject. Like, meron siyang face and eye tracking, kaya kahit moving subject, kayang-kaya nitong i-focus. Sa totoo lang, sobrang bihira akong gumamit ng manual focus dito kasi most of the time, nagre-rely ako sa autofocus performance nitong lens na to. And believe me, for a third-party lens, for a third-party, not so expensive lens, sobrang amazing nito. Kaya mapa-vlog, unboxing, talking head videos like this, or even cinematic videos, kayang-kaya nito. May mga konting focus breathing kapag low light situations pero normal naman yun kahit sa mga native lenses. In my opinion, na para sa presyo nito, na mamaya ko nasasabihin, sobrang surprising at sobrang blown away ako sa autofocus performance nito. Pag-usapan naman natin yung sharpness niya. Syempre hindi naman tama kung ikukumpara mo siya at i-expect mo na mag-perform siya katulad ng mga G-Master lenses or ng art lenses. Kasi hindi ito nasa pro level or nasa lab level ng Viltrox lineup. Air series nga pala to kaya siya compact and lightweight. Pero ganun pa man, no, sharp enough naman yung output nito. Lalong-lalo na for social media purposes, more than good enough siya actually. Yung tipong kapag hindi ko nilagay sa caption na ito yung ginamit ko, hindi nyo siya mahuhulaan. Again, as far as social media purposes are concerned. Like mapa video or photo, laban yung sharpness nito. Now, how about yung focal length niya? 25mm. Sa iba, medyo alanganin nyo, no? Kasi masanay tayo sa 16mm tapos 30 or 35 na agad. Ako personally, no, matagal akong gumamit ng 35mm sa crop sensor cameras ko. Wala lang, for me, parang sakto lang siya. Maganda na siya talaga for me. Pero, nung dumating tong 25mm, nagulat ako na mas ginagamit ko siya kumpara sa 35mm ko. Kasi habang nung ginagamit ko siya, na-realize ko na medyo tight pa nga yung 35mm. Medyo nasa tight end na nga siya, especially kapag nasa crop sensor bodies nga. So, itong 25, para siyang not too wide, not too tight. Kind of just right on the sweet spot. Masasabi ko talaga na perfect for everyday carry. Kasi 'di ba, for everyday carry, you'd want a lens flexible enough for a lot of different scenarios. For my use cases, no, ginagamit ko to for vlogging and so far so great. Sobrang okay na okay siya. Hindi nga lang siya applicable syempre sa malalaking boxes, pero sa mga normal size package, pwedeng-pwede to. For vlogging, masyado siyang tight in my opinion. Lalo na kapag naka-on yung active mode stabilization. For talking head videos naman na lagi kong ginagawa, sobrang solid nito. Like sobrang prefer ko yung look sa totoo lang. At kung madalas ka naman mag-reels, okay na okay din to for cinematic sequence. Lastly, kamusta naman yung f1.7 maximum aperture niya? Wala nang paligoy-ligoy pa, no? Masasabi ko na sobrang generous ni Viltrox sa area na yun. Kasi isipin mo na sa sobrang liit nito, sobrang gaang nito, na manage pa rin nila na maglagay ng f1.7 aperture. And I am telling you, that's more than good enough. Lalo na sa presyo nito. Mamaya sasabihin ko. That being said, no, kayang-kaya nitong magbigay ng blurry background or that bokeh effect in your shot. And kung photographer ka, you'd want that. Ako sobrang sucker ako ng mga bokeh-licious shots, no. Kaya ako sobrang love na love ko at sobrang na-amazed ako talaga dito sa f1.7 nito. Kaya nahihiligan ko rin siyang gamitin sa mga unboxing videos ko at saka sa mga talking head videos ko. Kasi talagang may defined separation yung subject from the background. Again, all thanks to that generous f1.7
maximum aperture. Finally, meron siyang mga imperfections like any other lenses. Like meron siyang vignetting tsaka konting chromatic aberrations na for me hindi deal breaker kasi madali namang ayusin yun in post. And lalo na nga kung sa social media mo nga lang siya gagamitin. Angat na angat pa rin sa totoo lang. So ito na nga, magkano nga ba itong lens na to? Sa dami ng magagandang features nitong lens na to, hindi ko maintindihan bakit hindi to hinahype ng mga tao. Again, hindi ito perfect lens pero obviously na-outweigh ng good things yung bad things about it. Lalong-lalo na for its price because by the time this video is made, believe it or not, yung brand new nito is 8,000 pesos lang. Yes, that's right. Gone are the days na sobrang mahal ng mga autofocus lenses. For less than 10,000 pesos, meron ka ng sobrang decent autofocusing lens. Na sharp yung output at mataas yung aperture. Not to mention na compact and lightweight nga siya kaya hindi siya hassle dalhin kahit saan. So again, kung meron kang Sony ZV-E10, A6400, A6700 or kahit anong Sony crop sensor camera, as long as E-mount yan, I am telling you, sobrang sulit nitong lens na to. Especially for travel, content creation, and even personal use cases. There you go folks, I am sure I wasn't able to cover everything, so you can let me know your thoughts in the comment section or we can connect on Instagram or on Facebook or on TikTok. Again, maraming salamat sa Viltrox for sending this lens over. Yun na muna siguro sa ngayon, no? Maraming salamat sa pagtambay and sana nag-enjoy kayo. Nevertheless, excited ako na makita kayo in our next video.